Mampanig, teka muna. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung sabi po ni Papa Gadon, ni Poverty Alleviation Advisor, Papa Gadon, na makipag-reconcile. Si BP Sara pa raw po ang makipag-reconcile kay Marcos. Pag-usapan din po natin na take notes po tayo ng mga banat ni Attorney Claire de la Puente. Ano mo apelyido? Claire Castro ba? Tungkol po sa mga sagot ni BP Sara dito po sa mga sama ng loob sa pagiging bad shot ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa atin pong Vice President ng Pilipinas. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan kagad natin, no? Ayon po kay Papa Larry Gadon, eto po, nagtaka nga ako no? Sabi ko nga, yan din na reaction ko yung sinabi ni Pinayto. Bakit magkaaway ba sila? Tinignan po natin yung meaning ng reconcile kasi mga abogado po yan. May iba po sila kasi ang reconcile sa atin, di ba? Magbati na, no? O dahil magkaaway. Pero ito po yung meaning ng mga legal terms ng to reconcile. Cause to coexist in harmony, make or show to be compatible. Okay, parang ang gusto ni Larry Gadon isang direction lang. Si BP Sara at saka si Pangulong Marcos. Alam mo, Papa Larry Gadon, no? Wala pong problema kay Sara Duterte. Kaya lang naman kayo na problema dahil nagpa-interview ang inyong First Lady, ang ating First Lady. Nagpa-interview kay Katunying at lumabas po na masama ang loob niya. Kung sumama po ang loob, nasagot na po ni BP Sara Duterte yan. Di po ba? Wala po sa kanyang mandato may karapatan po na magpahayag, di ba, si First Lady dahil bilang tao, human rights, may karapatan ka naman na magpahayag ng iyong pagkadiskusto. Pero wala po sa kanyang mandato na makipag-utuan sa First Lady. Hindi po 'yan sakop, no? Ng kanyang yung kanyang mandato. Ngayon, yung sinasabi kasi ni Papa Larry Gadon para mas maunawaan natin, hindi po yung reconcile na nagkakaaway sila, no? Re-examine and reconcile with the direction and advocacy of the administration. Parang it's not too late to reconcile. Parang ang sinasabi ni Papa Larry Gadon, dapat magkaisa lang daw yung tinatahak ng administration, yung unity team, no? Hindi pa raw po late na magkaroon ng unity team. Pero ito po ay reaction niya dahil po sa interview kay Mrs. Marcos. Tapos yung masyado po nilang binigyan ng bigat. Ito po mga apektado, bigat na bigat sila sa sama ng loob ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Mamaya, pagsagot natin para isa na lang, no? Pag sinagot natin si Attorney Claire, masasagot din natin yung punto na yan na dapat ba silang sumama rin ang loob kay Vice President Sara Duterte kung sumama ang loob ni First Lady? Okay. Sabi pa ni Gadon, sila daw ay nagkampanya na pareho isang direction nila, no? Nauunawaan niya raw kung bakit gano'n na nararamdaman ni First Lady kay Vice President. Wala pong problema, nauunawaan din namin, no? Nauunawaan din namin kung bakit gano'n ang pananaw o sumama loob, 'di ba? Nauunawaan din namin. Talagang dapat sumama loob din niya.
Kaya lang ang question, bakit po kinakailangan kung sumama ang loob niya, tumigil 'tong lahat? Titigil ba ang Pilipinas? Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, yun po ang makatotohanan. May karapatan kang magtampo, may karapatan kang sumama ang loob, may karapatan kang ipahayag pa yan. Pero hindi kasama sa mandato niya na ako aluin ka. Hindi kasama sa mandato ng Vice President. Hindi namin binoto si Sara Duterte para kung sumama ang loob ng First Lady, titigil na yung mundo sa Vice President. He said the peace rally, which was attended by Duterte supporters and the Vice President herself, was more like a destabilization move. Where can you find the peace? Ayan. So, inatake niya na yung peace rally. Sabi niya, Sara Duterte should be one with the President in facing the challenges of our country. Yun nga po yung gusto ni Vice President na isang tabi natin yung mga personal na pagtatampo. Hindi po importante ngayon yan. Ang importante, lutasin natin yung kahirapan. Lutasin natin itong nagbabadyang kakulangan ng kuryente, supply ng tubig at kuryente. Lutasin natin tong patuloy na namimerwisyong droga, insurgency, kriminalidad. Pareho po. Ngayon, ganito po yan, no? Ang nagkakaroon lang naman po ng problema, mukhang malinaw po kay Vice President Sara Duterte. Binigyan ako ng trabaho bilang ako po ay hinalal bilang Vice President. Malinaw po sa atin lahat yan. Hinalal po si Sara Duterte bilang Vice President. At siya po ay nagtatrabaho bilang pagtatalaga sa kanya na Department of Education. Sino po ba nag-iintriga? No? Nagtatrabaho po si Vice President Sara Duterte. Sino po ang naguguluhan sa sitwasyon nila? Ano po ang tanong? Kay Sara Duterte, malinaw Gagampanan ko yung pagiging DepEd Secretary ko dahil itinalaga ko ng Pangulo. Yung pagiging Vice President ko, itinalaga ko ng mamamayang Pilipino. Hindi nyo pwedeng tanggalin sa kanya yun. Hindi kayo lagay sa posisyon sa kanya bilang Vice President. Sino po ang may problema? Tinanong si Pangulong Marcos, kumusta naman ang relasyon nyo ni BP Sara? It's complicated. O di yung may komplikado sa utak ang may problema. Kasi po, normally, kung wala kayong tiwala sa inyong department head, ganito po lang yan, no? Kung ikaw ay walang tiwala na sa iyong secretary at ikaw ay presidente ng Pilipinas, tanggalin mo. Hindi na buo yung loob mo sa kanya. Di po ba? Bakit po naging komplikado? Komplikado ko po kasi siya lang yung most trusted. Siya yung pinakamataas na sa mga ratings, lahat po ng survey, siya po ang pinagkakatiwalaan ng miyembro ng administrasyon. Talagang mako-complicated po, no? Isa pang komplikasyon. Bagsak sa rating. Pinakamababang rating ni Pangulong Marcos ngayon. Yung pinakapopular na cabinet official mo, tatanggalin mo ba? yung nag-iisang minamahal ng mamamayang Pilipino. Yung pinakamataas. Iniulit-ulit ko. Yung pinagkakatiwalaan ng mamamayan na miyembro ng yung gabinete, tatanggalin mo ba? Kaya komplikado. Kasi baka mag-backfire sa kanya yun. Yun lang naman po nagkokomplikasyon Kung si Duterte yan, ang presidente at may problema siya sa kanya, wala na siyang tiwala sa kanyang secretary, tanggal na yan. Kung si Duterte yan,
at mahusay ang kanyang sekretary, wala siyang komplikasyon. Kung nagtatrabaho yung kanyang Secretary of Education, ano magiging komplikasyon sa kanya doon? Nagtatrabaho naman. Sanay kasi si Pangulong Duterte na mag-tap ng magagaling na tao. Kaya, kung pumalpak yung isang secretary, hindi niya, wala siyang kagatol-gatol, pwede niyang tanggalin sa pwesto. Ilan yung tinanggal na secretary ni Pangulong Duterte? Kasama yung kapatid nila Tulfo, di ba? O syempre, pinalabas na resign. Ganun na rin yun. It's either you resign o hintayin mo pa na tanggalin ka. Bakit po complicated? Kay VP Sara Duterte, inaakusahan ninyo ng First Lady, inaakusahan ni Gadon na sumasama sa destabilization. O bakit hindi nyo tanggalin? Yun ang complicated. Kaisa-isang pinagkakatiwalaan ng tao, no? Kaisa-isang pinagtitiwalaan ng tao, tatanggalin nyo? O mamaya po mga tanong ha. Alam kong nanggigigil na kayo sa tanong pero mamaya po natin sasagutin yan. Kaya nagiging complicated po. Hindi po dahil sa kakayahan ni BP Sarang manungkulan. No? Kasi inaakusahan nyo na sumasama sa rally. At sinasabi nyo na tong mga rally na to ay destabilization. Napanood naman talaga, naroon talaga si BP Sara. Anong gagawin nyo ngayon? Hindi nyo naman matanggal. Bakit? Magbabackfire sa inyo. Bakit? Anong uri ng gobyerno yung pinakamagaling na sekretary, yung pinakamataas ang rating, yun ang tinanggal? Kaya kayo po ang may problema, yung pamahalaan, hindi po si BP Sara. Si BP Sara nagtatrabaho. Ang mga Duterte, bigyan mo ng trabaho, magtatrabaho yan. Okay, punta po tayo rito. Kaya Attorney Gadon, hindi po si BP Sara yung may problema rito. Kung pangit na po ang nagiging relasyon nila, sabi nga ni BP Sara, di ba? Wala akong pakialam sa personal mo. Hindi yan ang mandato ko. May mandate sa tao bilang Vice President. Yun ang tatrabahuin ko, hindi yung wala akong pakialam kahit hindi niya sinabi ng ganun. Pero ganun po yung pagkakaintindi nating lahat. Okay, punta po tayo rito kay Attorney Claire. Alam niyo si Attorney Claire. Alam niyo attorney kayo, magaling makipagtalo mga attorney. Evidently, minamama niya yung kapartner niya yung sa program, no? Kasi abogado siya, kayang-kaya niyang kumbaga. Pero alam mo attorney, marami po itong mga binanat ninyo. Nakukuha nyo lang po sa galing ng argumento nyo. Pero yung actually, yung pakikipag-argumento nyo, mahusay talaga. Pero actually, palpak po yung pagbanat nyo kay BP Sara. Una, yung pinalalabas niya na PR. No? Kasi pamagat pa lang ito. Script ni BP Sara, directed by PR. Scripted. Binabanatan niya scripted eh. Ang tanong ni Attorney Claire, bakit laging scripted? Di ba? Bakit laging scripted o yung pahayag? Kasi binabasa lang daw eh. Alam mo, Attorney Claire, ikaw naman attorney ka eh, no? Maaring maloko mo yung, nga, bakit hindi ikaw magsulat ng yung sariling, di ba? Alam mo, Attorney Claire, kumbaga school politics pa lang, hindi naman po lahat magagaling magsulat ng speech. No? Alam nyo po, hindi man siya, gusto niya kasing palabasin, may nagsusulat para kay BP Sara ng speech. Ano pong masama doon? Lahat po ng politiko may speech writer. Kayo naman attorney, oh. Wala po tayong anuhan, no?
Porket hindi po alam ng iba yan eh. Tayo ba naman maglolokohan? Kasi anong uri ka ng leader kung uubusin mo yung oras mo sa paggawa mo ng speech? Di po ba ang mga leader, kaya nga po may mga tauhan yung mga leader. Ibig niyo po bang sabihin, para po luminis yung kinakailangan po, yung Vice President mismo yung magwalis sa kanyang opisina? Kaya po mayroong ano, 'di ba? Mayroong Johnny Bebe, 'di ba? Para siya yung tagalinis, no? Ganon din po yung mga secretary. Pero once na yan ay sinabi na ng Vice President, yung speech na yan, sino man, siya nga nag-utos niyan eh. Maaari, ito po, bilang leader, naging leader po kasi ko eh. Ikaw ay naimbitahan na magsasalita. Halimbawa, magsasalita ka sa graduation. Ideya mo yun eh. Di ba? Yung sasabihin mo sa graduation, may ideya ka. Sasabihin mo sa magaling magsulat. Kasi formal occasion yung graduation na imbitahan ka na magsasalita. Pasusulat mo sa tauhan mo, ito yung gusto kong sabihin. Meron kang tauhan dapat, kung leader ka, meron kang tauhan na magaling magsulat ng speech. Pero kadalasan, galing din sa leader yung mga ideya. Hindi niya kinakailangan na siya mismo yung magsusulat. No? Eh, yung mga writer nga, may editor pa eh. Writer na sila, may editor pa, mag-e-edit. Para pagdating sa dyaryo, magandang-maganda na. Yung editor may proofreader pa para yung mga maling-maling mga may na-edit na ipo-proofread pa, etc. Hindi po problema 'yun, no? Yung kung may tagasulat siya ng speech. Once na yan, lahat po ng presidente, lahat po ng vice president, lahat po ng mga leader, Attorney Claire, meron pong speech writer. Pero once po na yan ay in-speech na po, binasa po yan kahit sa teleprompter, yung kasi gusto niyang palabasin eh. Bakit laging pahayag? No? Okay. Once po yan ay sinalita na ni VP Sara Duterte, speech niya na yan. Siya na po yung nag-speech niyan, hindi na po yung speech writer. Hinahire po yung speechwriter para maganda yung dating. Basic naman yan, Attorney Claire. Di ba? Oo naman, no? Okay. Ang isa niya pang pinoproblema, bakit laging pahayag? Hindi siya magpa-presko na tinatanong. Alam mo, nakasubaybay po kami kay BP Sara eh. Yung pinakamagaganda niyang sagot sa mga katanungan, nagaganap po yan sa mga, hindi nga po preskon eh. Nagaganap po yan dun sa mga, anong tawag dun? Ambush interview. Kasi ang gusto niyong palabasin dito ni Attorney Claire, iba kasi pagka ini-interview ka na aktualan, katulad nung mga pag in-interview ka raw ng pag naging presidente siya, in-interview siya ng foreign respondent. 'Di ba? Correspondent. O di hindi siya. Yan yung pinalalabas nila eh, na si BP Sara pag tinanong ng walang script, hindi kayang sumagot. Actually, yung sinasabi niyong hindi kayang sumagot, napakatapat lang ni BP Sara Duterte. 'Di ba? Lahat naman nasasagot eh. Sinagot nga yung WPS, no comment. Yun po ang pinakamagandang sagot ng isang opisyal. Kung hindi ka taga-DFA, hindi ka DND, tinanong ka tungkol sa West Philippine Sea, dapat ang isagot mo, no comment. Dahil hindi ka dapat nakikigulo. Inano na po yan ng Pangulo ng Pilipinas, no? Na hindi naman talaga, hindi nga nag-sorry kay BP Sara yung mga atake sa kanya. Sa kanya no comment eh. Maganda po si attorney in fairness nung tumawa po siya sa bad trip. May itsura. Okay. Lagi raw scripted. Lagi daw pag sa education ang pinag-uusapan ROTC lang daw. Talaga?
Hindi nyo ba narinig, attorney, yung Catch Up Friday? Hindi nyo ba narinig, attorney, yung wala ng mga display sa classroom? Hindi nyo ba narinig, attorney, na pagbabakasyonin niya na isang buwan na bawal ipatawag ang mga teacher sa eskwelahan na mga principal? Marami pong marami pong, tapos hindi nyo ba rin ba narinig yung review nila sa K-12? Hindi mo rin ba narinig yung matatag curriculum? Attorney Claire naman, wag tayong ano, no? Meron po mga nakatutok kay BP Sara na pwede kayong sagutin anytime. Hindi po panay ROTC ang kanyang sinasabi tungkol sa education. Napakarami pong inintroduce. 2 years pa lang po si BP Sara. Ang dami niyo na pong sound educational practices na inintroduce po sa DepEd. At syempre, talaga naman, no, ang magiging sukatan po natin diyan, yun doon po sa test na isa po tayo sa pinakamababa. Doon po natin sukatin si BP Sara pagka after 3 years o 4 years. Kasi wag pong 1 taon lang dahil yun pa rin yung estudyante. Okay. Ano to? Yung sasama ng loob. Dito po siya nagpuro no? Pinupuruhan niya na mali daw na sabihin na hindi niya mandato yung sumamaman lang loob ni First Lady. Wala po siya ron. Ang pinapaliwanag dito ni Attorney Claire, at sa tingin ko po ito ay pamimiloso po lamang. Ang pinapaliwanag niya, may hinanakit sa iyo. Ganyan mo ba ipakikita sa teacher? Parang ang sinasabi ni Attorney Claire, sa binukas ni First Lady Lam na mga hinanakit niya, sasagutin lang to na hindi mandato. Ganyan mo ba ipapakita sa teacher? Tapos magsasabi raw si BP, nagsabi raw, parang inignore niya, marami siyang pinunto rito. No? Una, sinabi raw ni BP na silang dalawa na lang ni PBBM ang mag-uusap, private. Tama po yun. Kasi very private po yun. Ano po bang public po ba yun? Na sumama loob mo dahil tumawa? Yan yung problema ng mga hindi politiko gustong pumasok sa politika. No? Okay. Ito po, ikalawang punto ko rito. Tama yun eh. Bakit mo sasagutin kung ikaw Vice President ng Pilipinas, bakit mo sasagutin yung isang nagtatampo sa iyo o masama loob o kung ano pa man dahil sa actuation mo? Natawa ka. Hindi mo kinakailangan ipaliwanag. Natawa ko eh. Sigurado ba siyang yun yung pinagtawanan? Attorney kayo pare-pareho eh. Ako nga hindi ako attorney pero alam ko na hindi nyo mapoprove na yun yung pinagtawanan ni BP Sara. No? Yun po yung konklusyon ng sumama loob na asawa nung sinabihan ng bangag. Asawa ka, sinabihan ng bangag. Tapos, yung camera daw ay nag-focus habang tumatawa. Katatapos sabihan ng bangag. Mga abogado kayo eh. Sigurado ba kayo na yun yung dahilan ng pagtawa ni BP Sara? Kami nga mga vlogger magkakatabi habang may nag-i-speech, may nakita kaming kakaiba, nagsikuhan kami. Tignan mo yun. May pinagtawanan kami bigla. Yung ba yung ibig sabihin, dun kami natawa? Ayun naman. Ikalawa, wala naman sila dun. Wala po sila dun mismo sa speech eh. Nasa kabilang kwarto sila eh. Alam ko yan dahil naroon ako eh. Hindi ko po nakita si BP Sara no nagsasalita na si President Duterte. Wala sila doon. Hindi ko nga siya nakunan eh. Dahil malayo ko nung una, nagpapahinga ako at hina-high blood ako sa init. O, di ba? Marami pong pwedeng maging cause nung pagtawa na yun. Pero kinongclude lang kaya sumama ng loob. In the first place, uulitin ko na naman, bakit ba nagkaroon ng maisog rally?
Hindi ba dahil nagtsatsa kayo? Hindi ba dahil binanatan ng mga nagtsatsa, kung sino yung nagtsatsa, yung mga House of Representatives, sila din yung bumanat ng 125 confidential plan kesa fund ni Sara Duterte. Same people. Kamag-anak Incorporated. Wag na natin pangalanan Martin Romualdez. Hindi ba sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maisog rally? Tapos babalik ta rin nyo ngayon. Sasabihin nyo, kaya sumama loob ko dahil pinagtawanan sa maisog rally. In the first place, bakit po kaya may naging maisog rally? Handa bang pagtanggol? Sabi niya, handa naman siya pagtanggol ng asawa ko. Pinagtanggol ba sa 125? Natanggal nga, ni Haniho, wala eh. Nung pagkakatanggal po noon, pinamukha po na masama ang magkaroon ng confidential fund si Sara Duterte. Yun yung pinalabas tuloy ng lahat ng media. Kaya tinanggal yan kasi masama yan. Balik tayo rito sa sinasabi ni Attorney Claire. Hindi pa tayo tapos eh. Okay, ang sinasabi ni Attorney Claire, may sama na loob sa si First Lady. Bakit kay Pangulong Marcos ka makikipag-usap ng personal? Bakit po hindi? Well, hindi naman sila magkaano-ano ni First Lady. Ang gustong palabasin ni Attorney Claire, paano mo sasabihin sa teacher mo na pag may kaaway sila, ilihis nila. Sabi raw, paglilihis daw yun. Ang sinasabi ni BP Sara, ito importanteng lutasin. Dapat dito tayo mag-focus, wag sa galit ni First Lady. Correct. Dapat maglutasin natin yung kahirapan, taas ng presyo ng bilihin, insurgency, droga, papalapit na kawalan ng tubig, kawalan ng kuryente. Yan yung dapat natin pagtuunan, hindi yung sama ng loob ng First Lady. Ano masama doon? Hindi daw dapat ganun. Dapat daw matuto siyang lutasin kung sino may sumasama ng loob. Attorney po kayo. Attorney Claire. Wala pong dudang attorney kayo. Pero ngayon ko napapatunayan, hindi kayo naging leader. Kasi very basic po yan sa leadership eh. You cannot please everybody. Kahit po si First Lady, alam yan. Di ba? Pag ikaw leader, vice president ka ng Pilipinas, o kahit mayor ka lang, wag ng vice president, kahit governor ka lang, kahit nga maliit lang, kahit ikaw ay principal lang, kahit ikaw ay barangay captain lang, alam po ng isang leader na hindi niya mapiplease ang lahat. Ano man ang gawin mo sa buhay, merong sasama at sasama ang loob sa'yo. At kung ikaw leader, may sumama ng loob sa'yo, aamuin mo lahat ng sumasama ang loob, wala kang magagawa bilang leader. Doon ko napatunayan ngayon na attorney si Claire, broadcaster, pero never siya naging leader. Kasi ini-insist niya na dapat daw lutasin ni BP Sara yung kinasama ng loob ni First Lady. Sinagot na nga ni BP Sara eh. Hindi ko mandato yan. May karapatan kayong sumama ang loob. May karapatan kayong hindi sumang-ayon sa akin. Pero hindi ko mandato na amuin kayo. Eto ako, leader ako. As long as majority ng mga Pilipino ay okay sa akin, okay yun. Ganun ang leadership. Hindi po pwedeng ang leadership, lahat ng sumamalob sa'yo, aamuin mo. Wala pong ganun. Si Pangulong Duterte nga, ang ganda na ng ginawa. Diba? War on drugs, war on criminality, war on corruption. Tatapusin niya insurgency. Lahat ba umayon? Naku po. Yung mga dilawan lang eh. Berdugo, kriminal, demonyo, digongyo. Ano po attitude ng isang presidente? Isa-isahin niya sila dilim. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Lenny, ano ba sinasama ng loob mo? Kayo dyan, Kiko. Trillanes, mag-usap-usap tayo. Wala ka pong mararating.
Kung lahat po ng sasama ng loob sa'yo ay bibigyan mo ng panahon, yun po yung pagkakaiba ng leader sa mga kwentuhan lang. Kunwari, lima lang kayong magkakasama sa opisina. Yan, pwede yan. Leader ka ng 4 na tao, panlima ka. May sumasama ng loob sa'yo. 4 lang, 5 lang yan eh. Panglima ka eh. 4 lang yung tauhan mo eh. Pwede yun. Yung aamuin mo, ano ba kinasasama ng loob mo? Eh kasi sir, sila binigyan mo ng halo-halo. Noong nakaraan ako, saging lang binigay mo sa akin. Ayun ba? Sige, paliliguan kita ng halo-halo. Pwede po yun sa ganung organisasyon. Yung 5 lang kayo. May nagtatampong isa, amuin mo, alamin mo kung ano yung kinasasama ng loob. Pero kung ikaw po ay Vice President ng 120 million, hindi mo po kayang aluin yung mga may samamaan loob sa'yo. Nakukuha nyo po yung pagkakaiba ng leader, utak ng isang leader. O, hindi maunawaan yan ng mga hindi naging leader. Kaya lagi silang sinasabi, bakit ba ayaw makipagbati? Bakit ayaw magbati? Gusto nyo pala magbati, magkulong kayo sa kwarto, pag-aralan yung mga presidente, magsaysay. Yun po ang payo ko sa inyo. Pero yung bati-bati na mga, hindi gawain ng leader yan. Ang gawain ng leader, ano yung trabaho mo, gampanan mo. May magalit at hindi sa'yo. Basta ikaw ay nasa tama ang ginagawa mo, yun ang leader. Ilan ba nagalit sa war on drugs ni Duterte? Sanay po ang mga Duterte na hindi po sila tumakbo na misfriendship. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong. Ngayon po ang panahon para kayong makapagtanong. Ayan. Magtanong at tanong.